Yes, good morning guys. Welcome back sa The Captain's Log. Interesado ka ba? Nandito po muli ang inyong lingkod, si Captain Richardson Tevez po. So ano bang topic natin ngayon? Guys, may mga nagtatanong sa akin mula nung makita nila naglilinis ako ng bodega. Sabi nila, di ba nauubos ang tubig nyo? So sasagutin ko kayo ngayon. So ang topic natin ngayon, tubig. So guys, siyempre, ang tubig na ginagamit namin sa paglilinis ng bodega ay seawater yon. Hindi talaga mauubos yon. Kasi meron kaming dalawang bomba, fire JS pump tsaka ang fire pump. So, dalawang bomba yan. Pwede mo dalawang gamitin pero isa lang ginagamit namin guys. Kasi pag malakas ang pressure, may masisira isang bomba. Tapos hindi nabantayan. So, bubuksan lang namin yung fire JS pump. Sasaksyonin niya yung tubig ng dagat. At yun ang ginagamit namin pang washing. Pang washing ng barko. Pang washing ng bodega. Bago namin babanlawan ng tubig. So, ganun po ang seawater. Kaya anytime pwede po kami gumamit niyan, wala pong problema. Kahit lalo na sa mga emergency, let's say na may sunog. So siguro nasagot ko yung sa seawater. Doon naman tayo sa drinking water o doon sa fresh water na tinatawag. So ganito guys, ang seawater, ang fresh water, syempre nagpo-production din kami ng barko. Kasi kung di magpo-production ng barko, ay talagang mauubos nga ang saan kami kukuha ng tubig, 'di ba? Nung araw-araw namin ginagamit, saan kami kukuha? So, ang totoo niyan, ang barko kapag mahina ang production ng tubig, nagre-request kami sa mga puerto. Minsan may mga puertong di maganda, minsan okay naman na puerto at nagbabayad kami niyan per ton. So depende kung anong capacity ng mga tangke namin. So kapag walang-wala na talaga kami tubig, pupunuin namin yung mga tangke namin, babayaran ng office yan. Ngayon, yung in-order namin sa port, tinetest din namin yan kung pwede bang gamitin, kasi may mga barko na hindi nagsusupply ng mineral water. So kung hindi nagsusupply ng tubig yan, sigurado ako ang mga barko meron silang UV lamp na tinatawag, at saka may sterilization filter. So safe naman yan. Actually, doon nga sa pinanggalingan ko, tatlong filter may UV lamp na, may tatlong filter. Kasi sa dating kong kumpanya, pinagbabawal na kasi yung pagdi-distribute ng mineral water. Kasi hindi rin daw safe yan. Bukod sa nag-accumulate kami ng basura ng sobrang bottled water. At sa puerto na mahigpit sa mga plastic tulad ng India, kaya hindi kami na-allow niyan na mag-order ng bottled water. Pero may UV lamp kami, plus may plus sterilization filter, tatlo pa nga yan. So lahat ng mga fountain namin, nag-iipon na lang kami. May sarili kaming let's say na pitchel o lagayan ng tubig, nag-iigib kami doon sa fountain, malamig na kagad. Safe na safe yan. At tinetest din yan ni second mate, no? Tinetest ni second mate niya kung walang bakterya ba ang mga lumalabas sa tubig niyan, kasi maaaring ang maaaring yung diadaanan naman yung mga pipe ng fresh water ay sa medyo kalawang na, hindi rin naman safe. So tinetest namin yan. Sa nakaraang kumpanya, ganun po ang procedure. Walang bottled water, umu-order kami sa port, yun ang ginagamit namin. Ngayon, yun din ng tubig, may ibang tangke lang para sa drinking water
at mayroong tangke para sa fresh water. Pero normally, ang ginagawa namin kasi mas safe, kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman safe minsan sa ibang port. Minsan ginagamit lang namin panlinis. Let's say hindi magandang port. Alam niyo na, hindi ayaw ko na magbanggit ng ibang mga kung anong mga bansa 'yon, no. Hindi, napakapangit naman. Kasi minsan sa barge na nanggagaling, siyempre kukuha yung barge ng maraming tubig at dadalhin sa barko, siyempre marami nang dinaanan yan. So hindi na, maaring contaminated na rin. So ginagamit lang namin panlinis, pan-CR, panligo, pero iba yung tubig na sa drinking water. So mostly ang nilalagay namin sa drinking water tank ay yung production ng makina. So dito papasok yung ginagawa namin, no. Kapag kami lumayo na sa puerto, magtatanong ang makina niyan, sir, safe na ba ang na buksan ang freshwater generator? Yung sa iba, kapag mga nagmamadali, pag nakita lang nila malinis yung dagat, pwede na. Para lang may makuha lang kaming makapag-produce na kami agad ng tubig. Pero kung gagamitin mo sa pang-inom, mas maganda at least na mga 15 to 20 nautical miles, ang layo, tapos talagang deep water na yan. Yan, magandang magpatakbuhin ng freshwater generator para yung mapoproduce ng tubig ay talagang maiinom namin pala, sorry. So paano ba proseso niyan? Siyempre, bubuksan mo yung freshwater generator, tatakbo yan. Kapag tumakbo yan, siyempre dadaan yan sa evaporator. Ang evaporator may may copper tube yan. Dalawang copper tube para sa seawater at meron para sa jacket cooling. Yung jacket cooling na yan, siyempre nakabukas dyan yung inlet valve at saka outlet valve. So yan ang jacket cooling ang nagpapainit. Kailangan mga at least 36 degrees hinihitingin niya, no? Hinihiting niya yung evaporator. At yung evaporator yung magpapawis. Ngayon, kapag nagpawis ang evaporator, isasaksyon naman siya ng distilled pump papunta sa mga tangke. So, gaano karami ang napoproduce ng freshwater generator? Depende po yan. Sa aming barko, kapag produce kami ng 15 cubic per 24 hours. So, napakarami na yan. Tapos sa barko, normally, sa normal naming mga ginagawa, lahat ng pinagagamitan ng tubig namin, gumagamit lang kami ng 5 to 7 cubic. No? So, may gain pa kami. So, let's say 15 cubic, nagamit mo 7, may kalahati ka pa. So, kung ilang days ang biyahe mo, maiipon namin, kaya namin punuin ang mga tangke. So, ganun po yun, guys. So, may nalimutan ba akong banggitin? So, meron na akong, nasagot ko na sa seawater, nasagot ko na rin yung sa freshwater. Ngayon, naranasan ko yan sa mga dati kong barko, no? Naranasan ko na dumikit kami dun sa, naranasan ko sa ibang puerto, umabot kami dyan ng almost 1 month. Alam mo, yung buong tangke na yan, hindi rin kakayanin. Kailangan kang umorder na ng tubig kapag ganyan. Pero alam mo guys, dun sa port na yon, hindi ko nababanggitin, no, hindi maganda yung tubig, malansa, may amoy kahit sa pagluluto. So pag ganyan ang port, may idea na kami kung ano mga port na yon, medyo magwa-water discipline ako. Kailangan gawin yon sa ayaw sa gusto namin, magwa-water discipline. Otherwise, mamili ka. Tatanggapin mo ang tubig, o order ka, nababayaran naman ng opisina, walang problema, pero may amoy naman ang tubig. So, parang, kaysa mapasukan ng pipilitin namin kayanin.
na mag-water discipline kaysa mapasukan kami ng tubig na medyo malansa-lansa at may amoy. So, naranasan ko guys, no, sa port na yon, sa tagal namin, anchorage eh. Economically reason din, kasi kung o-order ka pa ng barge, ang isusupply naman ng barge is hindi ganun kaganda, magtitipid na lang ako. Parang ganun mangyari. So, ang ginawa ko, nagwo-water discipline kami. Paano pa mag-water discipline sa barko? Yan ang pag-uusapan natin sa susunod kong pong vlog. So, para masubaybayan nyo naman ang vlog ko, please support naman and subscribe sa YouTube channel ko na Captain Charty. Marami na ako mga videos doon. So, doon sa FB, The Captain's Vlog, interesado ka ba? So, minsan medyo makukulitan yata mga viewers ko, no? Meron na akong video sa YouTube, may video pa ako sa Facebook. Kasi po guys, kakaunti lang yung subscriber ko doon. Ilan lang nakakapanood ko, mga kaibigan, mga kakilala. Kaya inuulit ko siya sa Facebook. Kaya pasensya na po kung gano'n ang nangyari, i-ignore nyo na lang. Kung napanood nyo na is pasensya na po, no? At hindi ko po intention na kayo kulitin ng kulitin. Doon lang naman po sa medyo, kung gusto nyo lang po na magkaroon ng idea, lalo na sa buhay marino. So yung iba kasi walang ka-idea, at yun po gusto kong ibahagi yung mga experience ko, no, as a captain, as a seafarer. So guys, medyo mahaba-haba na ulit, at kung may tanong lang kayo tulad ng mga tanong na ganito, itatry kong sagutin. Pero pasintabi na lang po sa iniidolo kong chief engineer, ang aking kawangis, si Chief Engineer Roderick Tevez. Pasensya na, hindi na kita natanong. Paki-correct na lang kung tama ba ang sinabi ko tungkol sa evaporator system namin, no? But anyway, nagtanong naman ako kay Chief Engineer namin dito, na isang magaling na Chief Engineer, Chief Engineer Jerry Makabudbud. Shout out sa iyo dyan, at alam ko mapapanood mo rin to. Thank you sa lahat, at sa inyo po guys, huwag po kayong magsasawang panoorin ako minsan. Support na lang, like and share, lalo na sa YouTube channel ko. Nauuna po yung YouTube channel ko, na marami na ako talagang mga videos doon. Guys, hanggang dito na lang. Nangungulit na naman si Kapitan. So guys, have a blessed Sunday. Sunday po ngayon. Thank you po. God bless. See you next time po. Bye bye.